Dahil napakarami dito ng labong kung tawagin, ito po yung malalaking kawayan. Kung tawagin dito sa amin ay dabong, sa ibang lugar labong. Sa inyo mga kaparmers, ano ba ang tawag dito? Napakarami ito, nasa gilid lang ng kalsada. Ginugulay ito mga kaparmers, pero ako ibibigay ko lang sa ating mga heritage chicken. Kailangan marunong ka sa teknik dito sa pagkukuha. Dahil pag hindi ka marunong, sigurado ho ako, mangangati ka. Ganyan. So dito tayo hahawak sa pinakaloob mga kaparmers. Yan o. Malambot ng kaparmers. Yung part na ito mga kaparmers, pag nahawakan mo at humawak ka sa mga balat mo, napakakati niyan. Sa waray-waray, magirhang. Ganda oh. Ganda ng kulay. Lambot. Ayan na mga kaparmers. Napakarami yan oh. Grabe. Sayang. Mga malalaking kawayan. Hindi pala. Kung tawagin dito sa amin is patong. Iba kasi yung kawayan at iba yung patong mga kaparmers. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa inyong lugar. Ito yung kanyang dahon. Mas malaki ho yan sa kawayan. At mas mahal. Ang isa niyan, binibinta 200 ang isang piraso. Sabi ko, pas muna ako. May kamahalan. Doon muna ako sa kawayan dahil 20 pesos lang ang bawat isa. Oh, kalsada na yun mga kaparmers. Mula dito paikot hanggang doon, lahat yan ay mga giant bamboo. Ito yung ating sit up mga kaparmers. Nagdala tayo ng malunggay at saka yung kulitis. Ayan. Yung ating mga organic na pagkain ng ating mga heritage chicken at mga native, nasa gilid lang na kalsada mga kaparmers. Walang kahirap-hirap. Mamaya kukuha tayo ng wild na ubi. Bigay natin sa ating mga alaga. Ang dami na nito mga kaparmers. Loaded na ako, kargado. Sa pag-aalaga ng mga livestock, katulad ng heritage chicken, native na manok, native na baboy, diskarte, sipag at syaga ang ating kinakailangan. At syempre konting puhunan mga kaparmers. Pag wala kayo niyan, malamang sa malamang maaaring bumagsak. Pero nadepende pa rin yan sa ating mga kaparmers kung paano natin pagplaplanuhin yung ating pagpapakain ng ating mga alaga. Ganito karami yung ating nakuha, 3 sanga lang, yung maliliit. Actually napakalaking puno mga kaparmers. Hindi ko kinuha, baka masayang, malalanta lang. Wala tayong katulong mga kaparmers dahil yung brother ko nandun na, nauna na. Nagsilbi ng basurahan yung ating Honda. Ayan. Yan ang purpose niyan. Pinili natin yan para makatulong. Kahit magmukhang gusgusin, at least nakakatulong, hindi pang forma lang. Dahil sa sunod-sunod na pag-ulan,
nagsilbing sapa yung ating daanan. Pero yung kwento dito mga ka-farmers, noong unang panahon, isa itong napakalawak na sapa, malalim mga ka-farmers. Pero dumating ang panahon, nawala ang tubig, naging daanan, at tumubo ang mga damo mga ka-farmers. Ito yung aking nilalakaran mga ka-farmers, isang malawak na sapa ito mga ka-farmers. Napakarami na mga haluan, mga hito, iba't ibang klase ng isda sa tabang. Pero ngayon, nagsisilbing talian na lang ng mga kalabaw. Ilang araw lang na pagsikat ng araw, mawawala ang tubig niyan. Mas nagkakaroon lang ng tubig pag mga 1 week siguro, malakas ang ulan. Doon lang siya nagkakaroon ng tubig. Pero malinaw na malinaw mga ka-farmers yung tubig, hindi madumi. Hindi naman sabihin na hindi madumi. Ang ibig kong sabihin, malinaw, hindi yung malabo mga ka-farmers na tubig. Ang mayroon tayo ngayon, kulitis, ipil-ipil, malunggay, ito mga ka-farmers, labong, puno ng papaya, at saka ipil-ipil din mga ka-farmers. Ayan yung ating Muscovy duck mga ka-farmers. 3 pirasong babae mga ka-farmers at isang lalaki. Hindi ako nagsisisi na binili ko siya dahil nakikita nyo naman ang kasunod niyan, mangingitlog na yan mga ka-farmers. Kaya kailangan na natin ihiwalay dito sa kanilang kulungan. Kailangan natin pag-ihiwalayin bawat alaga. Native chicken, RIR, itong mga heritage chicken pagkasama-samahin. Yung Bengala nakahiwalay din mga ka-farmers. Yan yung ating gustong mangyari. Ang tagal Mayroon akong naririnig sa una, sabi nila, banatan mo yung initik style. Ganyan pala yung initik. Bilisan nyo dahil uubusin na yung mga dahon. Yung mga dahon mga ka-farmers, ito hindi ko pa nga nasasabit. Nako, pinagpipistahan na. Ganon sila kalakas kumain ng mga dahon-dahon at organic na pagkain. Ito mga heritage chicken na ito mga ka-farmers, lalo na yung nandoon sa San Jose, napansin ko, wala silang organic na pinapakain. Pure feeds ang pinapakain mga ka-farmers. Kung pure commercial feeds mga ka-farmers ay ipapakain natin sa ating mga heritage chicken, para sa akin, huwag nyo nang pasukin mga ka-farmers. Alam nyo kung bakit? Ang heritage chicken ay wala akong kabusugan. Kailangan natin pagplanuhin paano natin sila mapapakain nang hindi malaki ang gastos. Okay? Kasi kung aasa lang tayo sa commercial feeds, aaray tayo sa pagbibili ng patuka sa kanila. Dahil malalaki ang balon-balonan nito at walang kabusugan. Hanggat may pagkain na makikita dito sa loob ng kanilang kulungan, hindi yan hihintuan mga ka-farmers. Yan lang, malapit na mga ka-farmers. Buti pa yung itik mga ka-farmers. Hindi natagal. Ayos na. Ito yung last na binigay natin kahapon mga ka-farmers. Ayan. Dahil pa nila, tuloy-tuloy pa yung pagtutukan nila. Tatanggalin na natin. Kinain nila yung mga bulaklak mga ka-farmers. Yung parang stem na lang yung natira. Patunay na lahat ng ating ibinibigay dito na mga organic ay kinakain talaga nila. Ngayon magpapalit tayo. Bulaklak ng lalaki na papaya. Stem na lang ang natira. Yung Madre de Agua, hindi ko na i-explain mga ka-farmers.
Halos lahat naman ng ka-farmers nakakaalam na talagang kakainin yan. Walang natira. Ito. Ang papaya mga ka-farmers na pudpud. Ito maliit pa lang ang nakakaalam dito. Insulin plant. Okay? Ang insulin plant ay kusang tumutubo sa mga wild sa ating mga probinsya. Napakarami nito mga ka-farmers. Huwag niyong sabihin na wala ito sa inyong mga probinsya. Dahil dito sa Pilipinas, normal lang na nabubuhay ito. Kahit sa mga gilid ng kalsada, napakarami mga ka-farmers. Kita niyo naman, patunay na kinakain nila. Kahit yung bunga mga ka-farmers, binutas, wala nang laman. Ang ingay ng aking palaka na alaga, pukak ng pukak. Ito mga ka-farmers, baka hindi nyo pinapansin, tumutubo lang ito sa mga gilid-gilid. Minsan sa gilid ng bahay, kalsada, at sa mga garden mga ka-farmers. Ito ho ay kulitis. Ito yung kanyang bulaklak. Ayan. Marami yung naggugulay dito. Pero dito sa amin sa Leyte, bibihira lang yung naggugulay. Yung mga nakakaalam lang. Katulad ko sa una, may nakatrabaho ako ng mga taga Pangasinan. Doon ko natutunan na maggulay ng kulitis mga ka-farmers. Ito nga ating nilalagay mga ka-farmers, halos isang araw lang yan. Ubos na yan. Pudpud na ang mga dahon yan. Ito, ipil-ipil, siguradong kakainin. Kahit sa ating mga alagang black pigs, pwede yan. Ayan o. At syempre, ang pinakamasustansya sa lahat, ang malunggay. Ayan. Greatest tayo mga ka-farmers eh, kaya malunggay ang pronunciation dapat. Yung mga yan mga ka-farmers, yung mga hindi kumakain, tapos pa lang yan sa pagpapakain. Dahil nauna dito si Brad, siya ang nagpakain, dahil meron pa akong inasikaso kayo ng umaga. Doon sa mga nauna nating video, marami nagko-comment. Huminto ka sa pag-heritage chicken. Walang kita sa pag-heritage chicken. Ito lang yung aking masasabi mga ka-farmers. Hindi po tayo pareho ng isip, diskarte, at sipag, at syaga mga ka-farmers. Kaya ko ito pinasok mga ka-farmers dahil alam ko sa aking sarili na kaya ko sa aking diskarte. Katulad ng aking ginagawa, yung aking diskarte is more in organic na pagkain sa ating mga alaga. Pero nagbibigay pa rin tayo ng commercial feeds, hinahaluan natin. At saka yung mga vitamins nila at medicine yung tubigan nila. Naghahalo tayo ng soluble vitamins para manatiling matataba at hindi sakitin yung ating mga alaga. Yung labong mga ka-farmers, nakalimutan. Pinagpipistahan na. Itong babae, yung tinitira yung labong. Itong lalaki yung papaya. Ito yung natira kahapon na puno ng papaya. Kung nakita nyo yung nauna nating video, nagkuskus ako, hindi naubos. Ito yung natira, bibigay natin. Dahil ngayon nakita nyo naman, wala nang papaya. Talagang ubos ang katawan ng papaya. Ito ang nagwagi mga ka-farmers. Iwan ko lang kay labong kung wala pa nga eh. Meron isang ka-farmers na nagsabi, yung pera mo, igastos mo na lang yan sa anak mo, sa pamilya mo. Huminto ka na sa pag-aalaga ng mga manok dahil walang kita. Sir, ito lang ang aking masasabi. Hindi po tayo pareho ng diskarte, isip at tiyaga at pagsisipag kung paano tayo
magbibigay ng pagkain. Okay? Papatunayan ko sa inyo na kaya kong mag-survive sa pag-aalaga ng mga livestock. Marami pa yung aking gustong dumating dito, tulad ng kambing. Yung ating native na baboy, mga kaparmers, marami pa yung parating dyan. Inaantay ko lang ng mga anak, yung isa nating inahin. Hindi naman pwede i-travel dito na buntis. Mga 2 weeks na lang, mga kaparmers, mga anak na. Hindi na nga ata aabutin. Kaso, kailangan pa tayo mag-antay ng 1 month bago i-travel dito yung mga biik. Ang sarap lang sa pakiramdam, mga kaparmers. Last month, nagsisimula pa lang tayo maglinis dito, magtanim ng gulay at magtayo ng triangle house. Sarap sa pakiramdam na ganito yung ating buhay. Sa unang, mga kaparmers, nang nasa abroad pa ako, nakikita ko lang sa mga video yung mga ganito. Hindi ko alam na darating ito sa aking buhay. Noong unang panahon, mga kaparmers, bata pa lang ako, ayaw na ayaw ko dito sa probinsya dahil maputik, madumi. Pero nang nakapag-abroad ako, doon ko na pagtanto na mas masarap pala mabuhay sa Pilipinas. Pero ang kailangan, madiskarte ka dito. Kasi pag hindi, wala. Patambay-tambay ka lang. Walang future, mga kaparmers. Kahit anong trabaho dito sa Pilipinas, basta tuloy-tuloy lang, siguradong mayroong pag-asang umunlad. Lakas na kumain. Mas mainam kasi na binubutasan ko yung dulo. Ayan, binubutas nila yan. Ubos yan. Dito sa farm, mga kaparmers, pagod yung katawan ko, pinagpapawisan ako, pero hindi ganun kapagod na na-experience ko doon sa abroad. Dahil yung pagod doon, grabe yung pagod na para bang masakit yung leg mo lagi, isipan mo, stress, yung talaga yung number 1, yung stress. Dito napapagod ako, at yung stress parang hindi ko na maramdaman dahil nga nakikita ko yung mga alaga ko at nandito ako sa probinsya. Preskong hangin, mga huni ng ibon yung aking mga naririnig, mas nare-relax. Napapabagal yung ating mga iniisip. Yung ating mga tawag dyan, hindi ko ma-explain, mga kaparmers. Merong tawag dyan. Yung mga hormones ng ating isipan, mga kaparmers, ng ating ulo ay nare-relax. Hindi katulad nung nasa abroad ako, grabe, kabilaan yung stress, pagod, hindi, wag mong awayan. Ang problema ko pa, mga kaparmers, hindi ako naaarawan dahil aalis ako ng umaga, uuwi ako gabi na, tapos naka-aircon pa, halos hindi ako pagpawisan. O siya, alis muna kami at may iba kaming gagawin. Iwan ko kung nandito po yung kayamanan, mga kaparmers. Dito ko yung ibinaon. Dito ko. Mayroon nag-comment sa nating kaparmers, sabi niya, itlog yan ng kubra. Yan, hindi pa. Araw-araw, chinecheck ko yan, mag-hatch. Yan. Makikita natin yan kung itlog to ng ano. Sabi nila, kubra, ahas, marami lang mga kuro-kuro, mga kaparmers. Oh. Kumagalaw sa loob. Parang malapit na ito mag-hatch. Kasi hindi naman katigasan, no? 4 na peraso ito, mga kaparmers, nandito sa ilalim. Ibinaon ko lang dito. Kasi dito inilagay, ibig sabihin, pwede mag-hatch dito dahil dito inilagay ng nanay. Hindi ka naman yan natitirisin. Pagalitan ako ng nanay, baka kubra talaga yan. Sulungin ako dyan, natutulog ako dyan sa aking triangle house.
Curious lang ako. Malinis naman dito, bakit merong cobra na pumasok? Kung cobra yan, hindi pa tayo sigurado mga kaparmers, hindi tayo 100% sure. At meron kami pinagplaplanuhan ni Brad. Ang gusto ko sana is 3 na azulapan. Pero may nakita ko sa Lazarda mga kaparmers. 6 meter by 10 meters na pond liner. So kung 6 meter by 10 meters, ang sistema niyan is bubuwagin natin yan. Lahat tatanggalin. Ito tatanggalin to. So lahat wala nang ganito. Wala nang kumbaga isa na lang. Mas malawak, mas maraming azula ang ating mga harvest mga kaparmers. Hindi ko pa ito nagagawa. Antay pa natin yung pagpapakabit ng kuryente dito sa ating triangle house. Pag nakabitan na ng kuryente, susunod dyan yung pagpapakabit ng makina para humigop ng tubig papunta sa tangke at magre-release ng tubig papunta sa ating azulapan. Kasi kung gamit natin Jetmatic, ganito lang, aabutan tayo ng 1 month bago mapuno yan mga kaparmers. Sa ating mga kaparmers na gustong magsimula sa farming business, pinakauna, ang kailangan nyo, tubig. Mas importante ang tubig kaysa sa kuryente. Pag mayroon na at mayroon ng budget, kuryente ang kasunod. Pag mayroon na kayo niyan, tuloy-tuloy na yan mga kaparmers. Wala nang atrasan. Sayang ang mga nagastos kung aatras ka. Ito yung kanyang pinagpamalaki na tuba. Tamis ito mga kaparmers. Iba yun, hindi mo asukal. Pinakita na ko. Ito pa yung marami pa yung mga buyungaw. Tamis ah. Sarap pa. Katay tayo ng Katay ng isang dumalaga. Puno mga kaparmers oh. Malaki ng kinita dito. So susunod, pag lumaki na yung ating coconut dwarf, ganito na yung ating formahan. Pilipino. Manunggiti. Patalastas lagi ito mga kaparmers kasi napadaan yung ating best friend. Pupunta nila sa kabilang bukid mga kaparmers para pagano'n. Ito mga kaparmers yung ating itatanim. Doon sa dulo tapos na, nalagyan na. Ang aking naman gagawin ngayon, bawat seedling na hindi nabuhay, papalitan ko. Ito sobrang payat. Iwan ko kung mabubuhay pa ito mga kaparmers. Baon ko natin ng maayos. Hindi ako sure kung mabubuhay pa yan. Maliit ito oh. Pero ito yun. Ito dito 3. Bakit 3? Kunin natin isa. 3 eh. Bawasan natin dito. Bibili sana ako ng fertilizer pero naisip ko marami yung dumi ng baka, carabao manure at saka cow manure. Mas mainam, mas mataba yung ating gulay pag yun ang ating ginamit. Gagawa ho ako ng procedure na mixture ng lupa at saka carabao manure at saka cow manure para hindi 100% cow manure. Gawa tayo ng procedure na hindi mamamatay yung ating alaga. Kasi pag malagkit pa or bago pang carabao manure, inilagay natin sa ating mga tanim, mainit pa yun mga kaparmers. Nagdi-decompose pa lang yun, maaaring mamatay yung ating mga alaga.
Ang aking gagawin mamaya is paghahaluin natin yung lupa at saka yung Carabao manure at saka cow manure. Kailangan natin mag-spray brad ng para sa uod. Ayan o, maliliit na uod kinakain. Ayan, grabe, kinakain mga kaparmers. Kailangan maagapan. Isa ito sa problema pag tag-ulan. Uod ang nagiging problema. Kinakain yung mga dahon. Ito mga buhay. Katulad dito mga kaparmers, wala akong nakita mga kaparmers na tumubo. Para hindi masayang yung ating hinukay dito, lagyan natin ng 3 na puno ng okra. Gusto ko kasi yung ating mga gulay sabay-sabay mabuhay, sabay-sabay mamunga, kaya pang makahabol nito mga kaparmers. Ito rin mga kaparmers, wala na buhay dito. Ito na buhay, ayan, buhay na buhay. Gagawin ko dito next day, lalagyan ko ng lupa na may halo na Carabao manure para tumaba. Ito ay upo mga kaparmers. Bago kami umuwi sa bahay mga kaparmers, 11:30 na in the morning, lunch break na. Dinala ko muna si Brad dito sa ilog. Kung nakita nyo yung unang pinuntahan natin na ilog, ito ho ay magkarugtong. Mayroong net dito mga kaparmers. Siguro ginagamit ito sa pagkuha ng isda, tilapia, haluan dyan sa ilog. Isa ito sa pinakamalaking ilog dito sa Leyte. Oh, ang ganda ng mga ibon. Driftwood mga kaparmers. Sarap maligo dito mga kaparmers, ganda. Napakalinaw ng tubig mga kaparmers. Napakalamig. Grabe. Si Brad maliligo ata Magtatatlong taon na hindi tayo nakapunta dito sa lugar na ito dahil noong last na punta ko dito, yung last vacation ko, yung pinuntahan natin sa una, doon sa unahan. Ayun pala Brad, yun pala yung pinuntahan natin ng una. Malapit lang. Laki ng ilog mga kaparmers, napakalawak niyan. Tapos tanaw natin yung tinatawag na Amandiwing. Search nyo, isa sa pinakamataas na bundok dito sa Leyte. Hindi lang halos makita dahil napakalayo. Kaya kami napunta dito. Tumitingin-tingin ako kung mayroong driftwood na pwede makuha. Doon sa dulo mga kaparmers, mayroon naging isda. Napakalawak mga kaparmers at ang dami ng buhangin. Kung pwede lang sana, kung mayroon tayong truck,
pwede tayo kumuha ng buhangin dito. Libre lang makukuha. Kung panggamit lang mga ka-farmers, hindi pang binta. Ayan o. Napakaganda ng buhangin. Pure na buhangin. Puro ang daming isda dito. Yung mga natatrap ng mga isda. Nakahanap ako ng driftwood na yung mga naanod mga ka-farmers. Yung may itim na. Pang design. Lalagyan ko ng orchids na banda, yung rubberize. Pag tinignan yon, pag nakalagay sa driftwood, ilalagay natin sa ating triangle house. Napakaganda, para bang totoo na orchids. Ito mga kaparmas, napakalaking santol hanggang doon. Galing ito sa bukid na anod. Pwedeng gawing 2x2 o tabla. Ayan o. Ganda nito na santol mga kaparmers. Kaso pahirapan ang pagkuha dito. Anak ko may butis. Ito may malaking talangko. Sa ngayon hindi pa ganun kalinaw ang tubig dahil nga kahapon baha pa. Grabe. Baha na kita. Tara. Mga ka-farmers. Grabe. Laki. Ang lalaki ng huli nila. 2 karpa. Liliit ka ka-farmers. Bagin niya, makadaw pa mo yan, no? Parehong ligo. Di ka mo ito rin, mamiling lugod ka mong lutuan. Nali. So, may dako pala. Ay, sos, ito. Dagat ko sa guti-guti na. Ayun. Ba, ito mga ka-farmers. Nakahuli ng ano? Mori ba nito? Kung tawagin dito ay more. Bunog. Parang ano, parang lapu-lapu. Dalawang kutsara, isang subo nito. Pwede 3. Huwag ka lang matakaw sa ulam mga ka-farmers. Pwede na. Basta't may sabaw, ayos na. Okay, anong pamain no? Mati. Bulati mga ka-farmers ang kanilang pamain. Bingwit sila ng lapu-lapog Bisaya. Ang lalaki mga ka-farmers. Maganda ito para sa ating Muscovy duck. Masarap din to na ginataan. Ito mga ka-farmers, magandang gawing swimming pool. Sa sobrang linaw, nakikita yung maliliit na tilapia sa ilalim. Kaya ako nagpunta dito mga ka-farmers. Kasi gusto ko kumuha ng asola. Lagay natin dito. Marami doon. Yan, parang mga lake na mga maliliit. Balik. Ang gusto ko lagyan ng asola. Since malapit ito sa ating farm, bago tayo magpunta sa ating farm, dadaan dito, harvest. Huwag lang dadaanan ng baha. Dahil maaaring maanod lahat. Pero madali lang naman yan mabuhay mo yung asola. 2 weeks, 3 weeks hanggang 1 month, puno na yan mga ka-farmers. Grabe mo tilapia. Nakikita.